Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong muling kukumentuhan mga katambay. Isa na naman pong nakakalungkot kung totoo po ito. Isang napakalaking korupsyon po ito sa ating bayan mga katambay. Ang pahayag po ng retired general na talagang naglingkod po sa ating bayan at ngayon po siya nagbablog na rin po at siya po isang makabayan mga katambay. Pero bago po natin pakinggan ang ating mahal na general mga katambay, nagpapasalamat po muli si Kamanong siyempre sa naagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at sa TikTok. Thank you po mga katambay. Ito, pakinggan na po natin na si General. Ito pong napakalaking issue o natuklasan po ng kapwa rin niya general na napakalaking korupsyon po na kung tutuusin ito pong project na ito ay nagkakahalaga po ng 1 billion per kilometer. Ganong kalaki po ang sinasabing overprice po nito. Pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Road project sa Leyte, Tacloban, Palo Leyte Road. Okay. Ngayong umaga, nakatanggap ako ng message galing sa isang retired PMA General. Ito yung topic, message, ano? Construction of Tacloban, Palo Diversion Road underway. So, basahin ko lang muna, it's a post. The Tacloban Palo Diversion Road is a 4-lane concrete road project that will start at Barangay 89, San Jose, Tacloban City and ends at Barangay Compitic, Palo Leyte. This will span to a total length of 3.2 kilometers and would need 3.131 billion to complete the entire stretch. Tapos may malaking question mark. 1 billion per kilometer of road makalilisang. Napakalaki ng Okay. Ito po, post ni retired General Felizardo Simoy. Sabi niya, sabi niya sa kanyang post sa Facebook, I was an Army engineer commander with 38 years experience. Army engineer, building roads ang kanilang forte. So, yung 38 experience ni General Felizardo, is a member of PMA Class 1977, if I'm not mistaken. 38 years of building roads sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Sabi niya, this ongoing project will exemplify too much corruption. Kaya sabi niya, makalilisang. Yung makalilisang is a Visayan term. Nagtanong ako dito sa aking mga kasamahan, ano ang makalilisang? Ang pagkaintindi ko is nakakabahala, nakakatakot. Yan po mga katambay, ang pahayag po ng ating butihing general na makabayan po na siya po ay nalulungkot po sa nangyayari sa ating bayan mga katambay. Nakita nyo po, pahayag po din ng kapwa niya general na retired na rin na isang engineer. You know? Talaga pong nalula po sila sa halaga po ng project po ng sa Tacloban, Leyte na lumalabas po mga katambay na 1 billion pesos po sa 1 kilometro lamang. At yung pong project 3 kilometro mahigit. Gaano po kalaki ang overprice po nito, di umano. At mismo ang ating mga mahal na general, talaga po sila'y lulang-lula mga katambay. Sa presyo po na sobrang overprice nga po mga katambay. Nakakalungkot po ngayon sa ating gobyerno. Bakit ko po nasabi mga katambay?
Wala na pong oposisyon ang administrasyon po natin ngayon. Wala na pong tumutuligsa at wala na rin lumalaban sa mga korupsyon. Wala na rin po nag-e-expose sa media, sa malalaking media po. Wala na nag-e-expose. Nakikita po ba natin, mga katambay, kayo po tatanungin ko, meron po bang mga media ngayon na ini-expose po ang mga korupsyon ng ating gobyerno sa panahon ngayon? Di ba? Ibang-iba po nung panahon po ni Pangulong Duterte na walang korupsyon nagaganap sa panunungkulan ni Pangulong Duterte dati. Pero pilit nilang ginagawa ng korupsyon. Pero ito na, ngayon, sandamukal, di umano, ang korupsyon po na nangyayari sa ating bayan. Pero never nagiging issue po sa mga media, sa karamihan po sa social media. Nakikita niyo po kung paano po nila iangat ang antas ng Pangulong Marcos. Di po ba? Parang napakagaling na administrasyon po natin ngayon, mga tambay. Malinis. Walang bahid ng korupsyon po. Kaya po napakahirap po ang mangyayari sa ating bansa pagka ganito po ang sistema po ng pagpapatakbo po ng gobyerno natin ng 6 na taon, mga katambay. Mga Pilipino na naghihikaw sa buhay, napakataas ng inflation na walang trabaho sa ating bansa at nagmamahalang mga bilihin na hindi na kayang bilhin ng mga mahihirap na mga Pilipino, mga katambay. Ang ginagawa na lang, di ba, sa mga nakaraang vlog ko, yung mga Pilipino dahil sa taas ng inflation, lalo sa bilihin, di ba? Hindi na sila kumakain ng 3 beses isang araw, mga katambay. Ganon. Kahirap ang nangyayari ngayon sa ating bayan. At may nakaamba pang giyera. Dahil ang ating presidente, isa ring matapang na presidente, mga katambay. At sinusuportahan din ng mga vlogger na matatapang, mga katambay. Napakarami pong matatapang ngayon sa giyera sa ating bansa. Kaya si Kamanong po'y nalulungkot sa ating mga kababayan, lalo sa mga Pilipino, na hindi pa nakakaranas sa panahon ngayon ng giyera. Parang gusto nilang maka-experience ng giyera. You know? Ginagawa po nila ang giyera din, parang naglalaro ka na lang ng computer. Doon po yata sila magaling, mga katambay. Pero ibalik po natin dito sa Leyte. Alam po natin kung sino po ang congressman ng Leyte, di ba? Sa Tacloban, di ba? Sino po ba ang humahawak at kilalang mga politiko po sa Tacloban, sa Leyte, di ba? Ang mga Romualdez. At sino po ang nagbabudget sa mga national road, mga project po ng mga karsadahan natin, di po ba? Ang mga congressman, mga tamay. Sino po ang congressman na representative ng Tacloban at ng Leyte, di ba? Di po ba ang speaker natin? Ito po napakalaking issue po ito. Kaya lang, sino po ang mag-iimbestiga rito? Yun ang tanong na malaki ni Kamanong. Sino ang maglalakas loob na mag-imbestiga sa proyektong itong sinasabi mismo ng ating mga mahal na general na overpricing? Mismo yung general na expertise niya ang pagiging engineer, lalo sa mga construction na ganyan. Di ba? Karsadahan, building. Talagang sa computation niya, sobra-sobrang overpriced po. Ito po dapat po ito kung may opposition po tayo ngayon na talagang tinitingnan po ang mga kaperahan ng ating bayan. Ito po antimano po ito, iimbestigahan po ito, lalo po ng DOJ, di ba? Ng ombudsman, di ba? At lahat pa ng sangay ng gobyerno natin na, dahil ito po'y korupsyon, di ba? Kung ito po'y mapapatunayan, pero wala pong oposisyon ngayon sa ating bansa. Wala. Nakikita po ni Kamanong, kontrolado po, di umano, ng administrasyon lahat ngayon. Pati makakaliwang grupo. Magkakasama na po sila ngayon. Wala pong nakikitang mali po ngayon. Lahat. Pati makakaliwang grupo. Pati po mga nagrarally sa karsada. Wala na po ngayon. Wala na nakikitang mali. Di po ba? Pati yung si Babalu na mapakadala sa karsada nagrarally, di ba? Pero ngayon, wala. Wala tayong makikita. Ganun po katindi ang tinatawag na parang scam. Di ba? Parang pyramid po sila ngayon. Pyramid. Di ba? Napipiramid tayo, na-scam ang Pilipino. Parang sila po parang isang malaking samahan na talagang nagkaisa
para sa ganitong, di umanong, sistema ngayon ng ating bansa. Korapsyon na malalaki, krimen na malalaki, tuta ng kano kung di umano, 'di ba? Walang progresibong bansa, 'di ba? Kaya pero ang mga media, you know, ang mga tinatawag mga aktivista na lumalaban sa kahirapan, nada, nada, tahimik, mga tikom ang bibig. Kaya eto, sa mga vlogger lang natin na makabayan, maririnig po ito, mga issue na ito. Hindi lalabas ito sa malaking media, mga katambay. Kasi meron din po napatunayan, di ba? Mismong si Saso Rogandos na legal na ang korupsyon sa Kamara at sa Senado, di ba? Gumagawa po sila ron ng sarili nilang batas na gawa na. Sa panahon pa ni dating Senador Lacson, di ba? Meron silang batas na ginawa na hindi rin sila pwedeng i-audit ng COA. At hindi rin pwede sila hingan ng COA ng resibo ng kanilang mga proyekto. Pirma lang. Di po ba? Sa napakalaki ng korupsyon po sa Kamara, di umano at Senado. Yan din po ang sinabi ng ating dating Pangulong Duterte na rotten po, pinakabulok na konstitusyon sa ating bansa, ang Kamara at Senado. Biruin nyo, hinahamon nga po sila ng dating Pangulo, di ba? Open the book. Buksan nyo ang libro nyo. Ipakita nyo ang mga resibo. Buksan nyo lahat yan. Para kayo i-audit ng taong bayan. Pero, tikom ang bibig. Parang media ang mga kongreso, ang Kamara at Senado. Para din mga media, para din mga makabayang black, para din mga aktivista ngayon. Walang nakikita. Sarado din ang bibig. Pag tinatanong mo about sa mga anomalya nila, tikom ang bibig nila. Ang isasagot sa'yo, Duterte. Duterte, China, saka si Kibuloy. Yan ang sinasagot po nila sa bansang Pilipinas. Pero sila mismo, sa bakuran nila, sa mismong opisina nila, sa mismong mga mesa nila, napakalaki ng kanilang di umanong tinatago na anomalya sa bansang Pilipinas. Di ba? Sana po dumami pa po ang mga ganitong mga magigiting at makabayan natin mga kasundaluhan, lalo yung mga nag-retired na i-expose po ninyo dahil ngayon po wala na po nag-expose sa ating bansa. Wala na po tayong aasahan sa media, sa malalaking media mga katambay. Wala na po. Kasi wala po silang nakikitang mali sa administrasyon po natin ngayon at walang korupsyon po nakikita ang mga media sa panahon po natin ngayon. Kaya nakakalungkot. Buti na lang po mga katambay, meron po tayong mga makabayan pa na mga general na naaawa na talagang ninanakawan at talagang ang ating bansa ay pilit na talagang pinababagsak ang ating kasalapian kung talaga sa kanilang sariling interes lamang, di ba? Tayo po yung mga taxpayer, pero sila po ang nagpapasasa po, di umano, ang ating mga mambabatas sa pera ng bayan. Nakakalungkot lang po. Ibang-iba po talaga. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang nakikita po natin, programa, proyekto, pangkabuhayan, magagamit ng mga Pilipino. Ngayon po, ang nakikita natin, puro nagagamit lang po ng politiko para sa kanilang interes. Puro pagpapayaman yata, di umano. Puro pagpapataba ng kanilang mga bulsa. At pinupuno po ang mga kanilang mga kahaldero sa kanilang mga taguan. Dahil hindi naman po nagbabangko ang mga yan, di umano. Di ba? Dahil mayo audit po sila. Pagka binako kaya po yan, punong-puno po ng pera ang mga mansyon po niyan. Di umano. Kaya nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Nalulungkot po si Kamanong sa mga ganitong sitwasyon ng ating bayan na overpriced, 1 billion, 1 kilometro. Hindi rin maisip ni Kamanong kung paano computation. Yung kaya ang ginamit kaya doon na mga semento may halo kayang ginto, pilak, tanso. At yung ginamit kayang bakal doon ang ginamit kaya doon ginto. Kaya ganun kamahal. Mga katabay, dinaig pa ang kamahal ang proyekto ng ibang bansa. Ganong katindi. Samantalang nakikita naman natin mga karsada natin, sandali lang, wala pa isang taon, putok-putok na, biyak-biyak na. Dahil nga sa tabang ng semento, di umano, di ba? Pero ginagastos na ng bilyon-bilyon, mga katambay. Ay, nako. Kayo po, mga katambay, ano po ang masasabi nyo sa bagong Pilipinas po natin ngayon? Nakakatulong ba? O sila ang natutulungan natin, mga katambay, para sila'y lalong yumaman at maging bilyonaryo sa ating bansa?
Komentuhan niyo lang po mga tambay. Malaya po ang bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga komento. Yan po ay komento ni Kamanong para kay Kamanong. At na maraming salamat po, General. Mabuhay po kayo at kailangan po kayo ng bansang Pilipinas. Muli po si Kamanong po, nag-iiwan po muli. Laging sinasabi ni Kamanong, mahalin natin ating bansa, pero hindi natin dapat ipagtanggol sa gyera. Sa pakikipag-usap lang po muna. Hindi pa natin kayang makipagyera. At siyempre, lagi rin sinasabi ni Kamanong, tiis-tiis muna tayo mga katambay. May pag-asa pang darating sa ating bayan. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.